sa April 15 nga po ay deadline na ng pagpo-file ng income tax returns. Aalamin na mag-e-extend nga ba mula mismo kay Deputy Commissioner BIR Attorney Nelson Aspe. Good morning, Attorney. Good morning. Good morning, Yes. Tony. Good morning, Carla. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na sa mga taxpayers. Sa katanungan po kung may extension ang ating deadline, tahasan pong sinabi ng ating Commissioner Kim Jacinto Henares na wala pong extension. Straight to the point si sir. Straight to the point talaga. So sir, sino po ba yung mga required mag-file ng income tax? Sino mang kumita, may kinita na hindi bababa sa kanyang personal exemption ay kinakailangang mag-file ng income tax. Yung mga may negosyo, individual man or non-individuals, kagaya ng mga corporations, ay kinakailangang mag-file ng income tax. Kahit na po mga empleyado o yung mga kumikita ng sweldo, compensation, sang-ayon sa ating batas, kinakailangan ding mag-file. Ngunit, itong April 15, o itong panahon na ito, karamihan po sa ating mga empleyado ay hindi na kinakailangang mag-file kapag ang kanilang tax ay kinaltas na at ibinayad na ng kanilang mga amo sa BIR sa tamang halaga. So ang maiiwan na lang po yung mga empleyadong maraming employers o may negosyo, combine yung pagiging empleyado at saka negosyante. At saka yung mga negosyante nating mga individuals, mga professionals, mga proprietor ng mga business establishments, saka lahat po ng corporations. Kailangan mag-file sila. Okay, sir. Sir, tanong ko lang po, no, katulad po namin ni Carla, kakasimula lang po namin noong January, pero yung sa salary po namin, bawas na po yung tax. Kailangan pa po ba naming mag-file? Ay sa katanungan mo, Tony, na sabi mo salary, hindi ka kailangan mag-file at saka kaumpisa mo lamang ngayong January. Ang sinasabi magde-deadline sa April 15, 2013 ay para doon sa mga may kinita noong taong 2012, January to Okay, December sir. 31, 2012. Yes, sir. Sir, deadline nga sa April 15, hindi naman maiiwasan na merong malilate. Ano naman mangyayari pag ganito? O sang-ayon po sa ating batas, sa Internal Revenue Code, yung mga late filers, kung may babayaran sila bukod doon sa basic tax, ay merong karagdagang surcharge. Penalty yon kahit na na-late lang sila ng 1 day or even less than 1 day. Meron pong penalty either 50% or 25% depende kung may sinadya ba o medyo negligent Yes. lang. Bukod sa surcharge, meron pang interest 20% per annum at 20% per year. At saka pangatlo, nagpapataw din kami ng penalty, ang tawag dyan, compromise penalty kung ayaw makasuhan noong violation. So yun po, Okay, sir. marami. Yes, kaya dapat yung mga hindi pa nag-a-apply humabol na bago mag-April 15. Pero sir, meron po bang mga requirements bago po sila pumunta para madala na po nila yon? Ang requirement lang naman dyan kung negosyante ay kailangan yung, siyempre yung tax return, yung tax form mismo. Pipilapan niya yon ng buong buo, kompleto. Pangalawa, kailangan natin yung kanyang audited financial statements. Karamihan po niyan, kailangan ng audited financial statements na trinabaho ng isang accredited certified public accountant, BIR accredited certified public accountant. Ngayon, kung meron silang mga kinita at binigyan sila ng certificate, we call that certificate of income payments and tax withheld, ay kailangang ilakip nila yon doon sa kanilang income tax return. So yan po. Kaya po, kasama rin sa requirements ay yung pambayad. Yung pambayad. Kasi ang batas natin, pay as you file. O pay as you file your return. Bagamat meron tayong sinasabing sa mga individuals, may negosyo man, professional, kagayan yung mga independent, mga freelancers, entitled kayo sa dalawang hulog. At least 50% ngayong April 15
The remaining would be not later than July 15. Okay. Sir, let's say kompleto na ang ating requirements. Ano naman ang proseso ng pag-file? Marami pong paraan. Yung mga may babayaran, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, diretso kayo sa mga bangko. Meron tayong tinatawag na authorized agent banks. Makikita naman yan po sa website ng BIR kung anong mga bangko ito at makikita natin sa mga nakapaskil na notices sa bangko. Authorized agent banks, we accept tax payments. Pero ito po ang paalala dyan, kung saan kayo nakarehistrong distrito o RDO, doon lang kayo magbabayad sa bangkong nasa loob ng jurisdiction yan. Pangalawang modo po, kung walang babayaran, meron naman tayong mga BIR tax filing centers or tax tulungan centers. Nagkalat din po yan. Ang iba sa malls, ang iba sa BIR offices. Pero dito sa National Office, lahat ng district offices dito ay merong satellite office dyan sa main office ng BIR dito po sa Agham Road. Kahit na taga Alabangka o taga dyan ka sa Pasig at nataon dito mo gustong mag-file, tatanggapin po yan ng BIR kahit na nandito dahil all districts represented. So yun po, sa liblib na lugar na walang bangko, ang tatanggap ng inyong tax returns, yung mga revenue collection officers ng BIR. Meron na silang mga tawag namin mobile revenue collection office systems. Kahit na walang computers doon, tatanggapin yan nung parang handheld machine, re-resibuhan sila doon. Okay, so wala talaga tayong excuse na kalimutan ang pagpa-file dahil Yes. marami talagang paraan ng Paraan. BIR na para gawing efficient at madali para sa atin ang pagpa-file. Yes. Easy access dapat to, Carla. Pero sir, ano po ba ang range ng edad ng dapat ng mga nagbabayad na ng income tax? 18 and above po, tama ba, sir? Well, wala pong pinipiling edad kahit na minor. Okay. Magiging taxpayer din natin kung kumita ang minor. Maraming mga celebrities dyan na below 18, they are liable to file and pay tax returns pero gagamit lang sila ng kanilang guardians. Okay, Legal sir. guardians. Sir, so hindi nila kailangan kumuha ng TIN number, yung TIN number po ng guardians nila. Hindi po, yung kuwan po, yung taxpayer mismo, yung minor, Okay. i-issuehan namin yun ng tax identification number. Okay. Ngunit sa kanyang tax return, gagabayan siya ng guardian. Normally, yung natural guardians, yung parents. Okay, sir. Sir, speaking of yung TIN number, napansin ko sa website nyo na meron kayong e-TIN. Can you tell us a bit more about this? Well, yung 18 is a way of issuing tax identification numbers electronically. So mag-a-apply ka using your computer, ibibigay sa iyo yan online din. So you don't have to make pila doon sa BIR office. Pero sir, di ba yung TIN card kailangan din pumuntahan mismo sa malapit na office? Yun. At a later date, makukuha sir. po natin yan. Although hindi naman compulsorily required yung TIN Sir, card. so hindi na compulsory yon kahit hindi na puhunin. Pangkuhan lang yan kung mahanapan ka o nalimutan mo, Okay, you have it. Yes. Kung wala sa wallet mo o hindi mo nasa ulo yung TIN mo, pwede mong itawag sa BIR. We have our TIN verification. Okay, sir, balikan naman natin ang pagpa-file ulit. Kung magkamali, let's say magkamali sa pagpa-file, mali ang na-declare, masabi na ang accountant ay yung nakagawa ng mali, ano naman mangyayari dito? Unang-una may remedyo dyan. Kung na-discover niya yung pagkakamali, ang napakaaga, hindi pa siya ino-audit ng BIR, pwede niyang amyendahan. Sabihin niya po, pupunta ako sa BIR, ito ho ako, napansin kong mali ako, ito ang tama. Okay. Pakitanggap naman ito. Pero kung umabot po sa punto na ang BIR ang siyang naka-discovery, meron kami mga third-party verification programs na discover namin doon, yung taxpayer ay paalam sa kanya, oy, i-correct mo to at bayaran mo yung tamang bayaran. At matapos po ang ilang reminders, hindi walang niho, ay medyo intensify din po ng BIR yung kanyang enforcement drive. Hanggang sa umabot yung pag-issue ng assessment, notice, o habulin yung mga property ng taxpayer. O kung hindi naman, in extreme cases, pinafile ng criminal charge, tax evasion or violation of the
National Internal Revenue Code. Ganun po. Opo, kaya importante talaga ang awareness. At sir, na-mention nyo kanina na nag-hold rin kayo ng events para ipaalam sa mga tao ang mga proseso nito. Opo, ang BIR po ay bukas sa anumang tax education activities. May mga grupo dyan na gustong paturo sa BIR kung paano nila gagampanan ang kanilang obligasyon. Hindi lang po yan. We will tell them their rights as taxpayers and most importantly on how to protect their rights. So kagaya po niya, i-announce ko na rin sa inyo kung pwede. Yes, sir. Sa Lunes po, April 8, alas 10 ng umaga, meron tayong tax clinic dyan sa National Office ng BIR. Mostly ho, ang kombidado dyan yung mga professional basketball players, yung sa Philippine Basketball Association. But I think we will welcome anyone. Sir, baka mamaya maraming fans yung pumunta doon. Marami Pag maraming taxpayers. Tama. Yes, sir. Tama. Kaya hindi lang dapat tayo pumunta dyan para sa mga idolo natin, kundi dapat para malaman natin paano talaga mag-comply. And of course, sir, do you have any message to the televiewers, lalo na po sa mga taxpayers? Ay, oho. Bagamat nasabi natin yung deadline na April 15, amin pong pinapakiusap sa inyo na wag na nating hintayin yung deadline na yan kasi napakahaba ng pila, napaka-inconvenient sa mga taxpayers. Kasama na rin po yung mga kasamahan namin sa rentas dahil mga tao rin kami, napapagod din at saka yun na nga ho, yung serbisyo medyo hindi naaayos kung maraming nakapila. At pangalawa po, wag lang tayong mag-file ng tax return. Bukod sa pag-file, magbayad tayo ng buwis. Yun talaga ang bottom line ng ating kampanya. Magbayad ng buwis, yung tama lang. Okay, Yes. thank you so much, sir. Attorney Aspe. Sa ating pagbabalik, usapang SSS naman, kaya huwag kayong aalis lang dito sa Good Morning Boss.